Bukod sa isang journalist at isang estudyante ng University of the Philippines, Diliman, may dalawa ring menor de edad at dalawang US citizen na namatay sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Gusto itong paimbestigahan ng isang grupo at ng Commission on Human Rights. Nakatutok si Chino Gaston. Dalawa umanong menor de edad ang kasama sa 19 na mga namatay sa engkwentrong ito sa Toboso, Negros Occidental noong April 19. Inilabas ng AFP ang mga litrato ng mga nasawi na nakasuot pa ng mga bandolier ng bala ng datnang patay sa encounter site. Kabilang din sa mga namatay ang UP Student Councilor na si Alisa Alano, UP Open University student na si Maureen Santuyo at community journalist na si RJ Ledesma. Kasama rin sa mga patay ang US citizen na sina Lyle Prijoles at Kay Dana Rene Sorem. Sa isang pahayag, sinabi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na isang 17 at 16 anyos na NPA members ang namatay. Ang pag-recruit umano ng NPA ng mga menor de edad ay isang paglabag hindi lamang ng mga lokal na batas kundi ng international humanitarian law. Pero tanong ng Kabataan Party List, kung alam pala ng militar na may menor de edad sa lugar, bakit nadamay pa rin ang mga ito? Ang tanong nga, dapat nga, may mga minors doon. Ang tanong, bakit may minor doon at bakit pinatay ang minor? Naghain na ng resolusyon ng Makabayan Block ng panukala sa Kamara para imbestigahan ang nangyaring engkwentro sa Toboso. Nauna lang sinabi ng AFP na isang lehitimong engkwentro ang nangyari at kasapi ng NPA ang lahat na namatay. Pero giit ng grupong karapatan, hindi combatants ang dalawang Filipino-American, pati sina Ledesma at Alano, Santuyo at isa pang tinukoy nilang kabilang sa mga nasawi. Kinundin na naman ng UP Open University ang engkwentro at nakiramay sa pamilya ng estudyante nilang si Santuyo ng advokasya raw ay tulungan ang mga komunidad ng mga magsasaka. Nananawagan din sila ng investigasyon sa pangyayari. Bago nito, nakiramay rin ang UP Student Council sa pagkamatay ni Alano. Hanggat wala raw solusyon sa kahirapan, ay hindi raw nito mapipigilan ang mga tulad niya para alamin ang tunay na kalagayan ng mga mahihirap na sektor ng lipunan. Sa isang press conference, sabi ng Information Officer ng Bayan ng Toboso, wala raw paalam ang grupo ng mga UP student na magsasagawa ng immersion, fieldwork o anumang research sa kanilang lugar. Na dapat meron siyang letter from the university. So kaya nga susulat kami siguro sa university kung ano yung guidelines ng university when it comes to community research. Kasi sa pagkakaalam natin, wala po talagang isang estudyante na pumunta sa barangay man lang o sa munisipyo, parang a process of courtesy call na magpahayag na meron silang gagawing instrumental study. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng University of the Philippines ukol dito. Ang Commission on Human Rights naman magsasagawa raw ng investigasyon sa nangyari. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Samantala sa isang pahayag, sinabi ng University of the Philippines na labis nilang ikinalulungkot ang pagkamatay ng kanilang mga estudyanteng sina Alisa Alano at Maureen Santuyo sa military operation sa Toboso, Negros Occidental. Nanawagan din ang universidad sa publiko na huwag husgahan ang pagpunta ng kanilang mga estudyante sa mga underserved communities. Wala raw UP student na limitado sa classroom ang mga natututunan. Sabi ng UP, may mga ulat ng dalawang estudyante gumagawa roon ng community activities para sa kanilang mga organisasyon at hindi para sa mga university-sanctioned programs. Pero nanindigan ng UP para sa karapatan ng lahat ng estudyante sa kanilang mga kalayaan sa ilalim ng saligang batas, partikular sa pagsusulong ng kanilang social consciousness. Suportado raw ng universidad ang inisyatibo ng Commission on Human Rights sa pagsasagawa ng investigasyon sa pangyayari.